Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa press conference ng Philippine Statistics Authority, Regional Statistical Services Office 5 para sa paunang resulta ng Labor and Employment Statistics ng Bicol Region mula sa Annual Labor Force Survey 2024 to 2025. Ikinalulugod po naming i-welcome ang ating mga inibitahang resource persons mula sa ating mga partner agencies. Mula sa Department of Economy, Planning and Development, Regional Director Cynthia S. Berses. Mula sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Senior LEO Karen G. Andayog. Mula sa Technical Education and Skills Development Authority, Supervising Technical Education and Skills Development Specialist, Ria C. Gomez. At mula sa Department of Labor and Employment, Statistician 2, Mary Dingy D. Lumeda. Narito rin po ang mga kaibigan natin sa press at media partners. Mr. Dennis Alta, sa Radyo Veritas. Kasama rin po natin ngayon ang Chief Statistical Specialist ng PSA Catanduanes, Ms. Ana V. F. Camacho. PSA Chief Statistical Specialist ng PSA Camarines Norte, Ms. Maria Dulce C. Padayaw. OIC Chief Statistical Specialist ng PSA Masbate, Ms. Ana G. Bahamundi. At ang iba pang mga kinatawan ng PSA Provincial Offices. Bago tayo magsimula, nais naming ipaalam na kasalukuyan tayong naka-livestream sa aming Facebook page na PSA Bicol. Ngayon, ikinararangal kong i-welcome si Engineer Cynthia L. Perdis, SESO 5, Regional Director ng PSA RSSO 5, na magbabahagi ng paunang resulta ng Annual Labor Force Survey ng Bicol Region para sa taong 2024 at 2025. Pakinggan po natin ang ulat ni RD Cynthia L. Perdis. Thank you, Chista. Magandang umaga sa ating lahat. Okay, so for the first time, ang Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office 5, Bicol Region ay mag-uulat ng labor and employment statistics base sa paunang resulta ng Annual 2024-2025 Labor Force Survey or LFS. Ang LFS ay isang nationwide survey ng mga households na may layuning makakalap ng impormasyon sa level at trends ng labor force, employment, unemployment, at iba pang indicators para sa monitoring and planning purposes. Ang LFS ay ginagawa on quarterly basis. We have January, April, July, October, na may humigit 2,300 sample households sa Bicol na may naglalayong makapag-generate sa regional level. Samantala, ang monthly LFS naman ay ginagawa sa pagitan ng mga regular o quarterly surveys. Ito ay tuwing Pebrero, Marso, Mayo, Hunyo, Agosto, Setyembre, Nobyembre at Disyembre na mayroong approximately 580 na sample households sa rehiyon at naglalayong makapag-generate ng reliable estimates sa national level only. Sa populasyon ng 15 taong gulang pataas, so 15 years old and above, ang bilang ng nasa labor force o mga individual na employed o unemployed ay nasa 2.51 million nitong 2025. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang bilang noong 2024 na nasa 2.49 million. Ang labor force participation rate nitong 2025 ay tinatayang nasa 59.0%. Ang labor force participation rate ay
Ito yung employed, either employed or unemployed, no? So ito ay mas mababa kaysa sa labor force participation rate noong 2024 na nasa 59.3%. Kung ikukumpara ang labor force participation rate ng Bicol sa national estimate, makikita na mas mababa ang LFPR ng Bicol kaysa sa national estimate na nasa 64.1%. Kung atin ding susuriin ang mga datos ng iba't ibang rehiyon sa Pilipinas, ang Bicol ang may pinakamababang LFPR nitong 2025. Nitong 2025 din, ang bilang ng mga employed persons o ang mga nasa labor force na may trabaho o negosyo ay naitala sa 2.39 million. Ito ay mas mataas kaysa noong 2024 na nasa 2.36 million. Ang employment rate nitong 2025 ay tinatayang nasa 95.3%. Ito ay mas mataas kaysa employment rate na naiulat noong 2024 na 94.8%. Kung ikukumpara ang employment rate sa national estimate, makikita na mas mababa ang employment rate ng Bicol na nasa 95.3% kaysa sa national estimate na nasa 95.8%. Kung atin namang susuriin ang mga datos ng iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, ang Bicol ang ikaapat na may pinakamababang employment rate nitong 2025. Ang bilang ng unemployed persons o ang mga nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong 2025 ay nasa 119,000. So gusto nating ipaalam na ang mga unemployed, gusto nating sabihin na hindi talaga ito yung walang trabaho o negosyo, but ito yung mga taong available magtrabaho, naghanap ng trabaho, pero hindi nakapaghanap ng trabaho. Kaya wala silang trabaho o negosyo noong nakaraang 2025. Ito ay mas mababa sa naitalang bilang noong 2024 na nasa 129,000. Ang mga unemployed naman ay mga individual o tao in the labor force na maaring, ito, sinasabi natin walang trabaho o negosyo, currently available magtrabaho, naghanap ng trabaho, o kaya naman, hindi rin sila naghanap for work sa kadahilanan ng mga sumusunod. Pwedeng hindi sila naghanap ng trabaho dahil pagod na silang maghanap o they believe na wala namang available na trabaho. Awaiting results of previous job application. So hindi muna sila naghanap ng trabaho dahil hinihintay nila ang resulta ng kanilang application before. Or hindi rin sila naghanap ng trabaho dahil sila ay temporary, nagkasakit, or may disability. Pwede rin naman na hindi sila naghanap ng trabaho dahil sa bad weather, or hindi sila naghanap ng trabaho dahil nag-aantay silang ma-rehire or job recall. So papaanoan ulit sila ng kanilang dating opisina o pinagtatrabahuan. Ang unemployment rate ay tinatayang nasa 4.7% o 5 sa bawat 100 na individual na nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong 2025. Ito ay mas mababa kumpara sa nitalang unemployment rate noong 2024 na nasa 5.2%. Ang unemployment rate ay tinatayang nasa 4.2% o 42 sa bawat 1,000 individual na nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong 2025. Samantala, mas mataas ang naitalang unemployment rate sa Bicol nitong 2025 na nasa 4.7%. Ang bilang ng underemployed, ito naman yung mga employed pero nagpahayag ng pagnanais na magkaroon ng karagdagang oras ng trabaho o magkaroon ng karagdagang trabaho o kaya'y magkaroon ng bagong trabaho na mas may mahabang oras or nasa 476,000 nitong 2025. Ang underemployment rate nitong 2025 ay naitala sa 19.9% o 20 sa bawat 100 individual na may trabaho o negosyo ay underemployed.
Ito ay bahagyang mas mataas kumpara sa naiulat na underemployment rate noong 2024 na nasa 19.6%. Kung ikukumpara ang underemployment rate ng Bicol Region sa national estimate, makikita na mas mataas ang underemployment rate ng Bicol Region kaysa sa national estimate na nasa 11.9%. Kung atin namang susuriin ang mga datos ng iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, kabilang ang Bicol sa top 3 na may pinakamataas na underemployment rate nitong 2025. Kung atin namang susuriin ang mga datos ayon sa kasarian, ang labor force participation rate ng mga kalalakihan ay nasa 71.7% nitong 2025. Ito ay nanatiling mas mataas kaysa sa labor force participation rate ng mga kababaihan na nasa 45.8%. Ang employment rate naman ng mga kalalakihan ay naitala sa 95.4% nitong 2025. Ito ay bahagyang mas mataas kumpara sa employment rate ng mga kababaihan na nasa 95.0%. Samantala, ang unemployment rate ng mga kalalakihan ay nasa antas na 4.6% nitong 2025. Ito ay bahagyang mas mababa kumpara sa naitalang unemployment rate ng mga kababaihan na nasa 5.0%. Sa mga employed na kalalakihan nitong 2025, 22.3% sa kanila ay underemployed. Higit na mas mataas ito kumpara sa underemployment rate ng mga kababaihan na nasa 16.0%. Kung atin namang susuriin ang datos ng mga probinsya sa Bicol Region, ang Sorsogon ang nakapagtala ng pinakamataas na labor force participation rate na nasa 61.8% nitong 2025. Sa kabilang banda, ang Camarines Sur naman ang may pinakamababang labor force participation rate na nasa 57.1%. Tatlo naman sa mga probinsya na nakapagtala ng pagtaas ng labor force participation rate nitong 2025 kumpara noong 2024. Ito ang Albay, Camarines Norte at Catanduanes. Pagdating sa employment rate, ang probinsya ng Masbate ang nakapagtala ng pinakamataas na employment rate na nasa 96.4%, habang ang Camarines Norte naman ang may pinakamababang employment rate na nasa 91.9% nitong 2025. Ang mga probinsya ng Albay, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate ang nakapagtala ng pagtaas ng employment rate nitong 2025 kumpara noong 2024. Kung susuriin ang unemployment rate, ang Camarines Norte ang may pinakamataas na unemployment rate na nasa 8.1%. Samantala, ang Masbate ang nakapagtala ng pinakamababang unemployment rate na nasa 3.6% nitong 2025. Ang mga probinsya ng Albay, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate sa rehiyon ang nakapagtala ng pagbaba ng unemployment rate nitong 2025 kumpara noong 2024. Pagdating sa underemployment rate nitong 2025, ang Sorsogon ang nakapagtala ng pinakamataas na antas na nasa 31.5%, habang ang Albay naman ang may pinakamababa na nasa 8.1%. Ang probinsya ng Camarines Sur lamang ang nakapagtala ng pagbaba ng underemployment rate nitong 2025 kumpara noong 2024 na nakapagtala ng 5.1 percentage points. Kung ang employment ng mga pangunahing sektor naman ang ating susuriin, ang services sector pa rin ang nanatiling bumubuo sa pinakamalaking bahagi na may 58.1% share nitong 2025. Kasunod nito ang agriculture sector na may 22.6% share at ang industry sector na may 19.3% share. Kung ikukumpara ang bilang ng employed sa mga subsectors nitong 2025 sa 2024, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagtaas sa bilang na may trabaho o negosyo
ay ang mga sumusunod. Accommodation and food service activities na may naitala na pagtaas na 32,000. Ang may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng employed sa subsector na ito ay mula sa restaurants and mobile food service activities at beverage serving activities. Ang pangalawa ay wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na may pagtaas na 31,000. Tumaas ang bilang ng employed sa retail sale and non-specialized store with food, beverages, or tobacco predominating, sale of motor vehicles, parts and accessories, at wholesale of textiles, clothing, and footwear sa subsector na ito. At ang pangatlo ay construction na tumaas ng 23,000. Nagkaroon ng pagtaas sa construction ng buildings, other specialized construction activities, at plumbing, heat and air conditioning installation. Samantala, ang subsector na may pinakamalaking pagbaba sa bilang na may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang 2025 sa 2024 ay ang mga sumusunod. Agriculture and forestry, 64,000. Ang malaking pagbaba sa bilang ng employed ay mula sa growing of paddy rice, growing of other vegetables, melons, roots and tubers, raising of sheep and goats, growing of coconut, including copra making, tuba gathering, and cocoa shell charcoal making in the farm. Ang pangalawa ay administrative and support service activities na mayroong 11,000. Nagkaroon ng pagbaba ng private security activities, packaging activities, at combined office administrative service activities. At pangatlo ay manufacturing na meron ding 11,000. Bumaba ang bilang ng employed sa manufacture of cordage rope twine and netting, manufacture of products of bamboo cane, rattan and the like, and plating materials except furniture, at processing and preserving of fish, crustaceans, and mollusks. Pagdating sa bilang ng oras ng pagtatrabaho o pagninegosyo, 38.4% ng mga employed ang nagtatrabaho o nagnenegosyo nang hindi aabot ng 40 hours sa isang linggo nitong 2025. Mas mataas ito sa naitalang porsyento noong 2024 na nasa 36.9%. Samantala, ang mga nagtatrabaho o nagninegosyo ng 40 hours o higit sa 40 hours sa isang linggo ay nagtala ng 59.3% ng mga employed. Mas mababa ito sa naiulat na porsyento noong 2024 na 61.3%. Sa mga nakapag-report sa trabaho o negosyo nitong 2025, ang average hours work ay naitala sa 38.0 hours per week. Ito ay mas mababa kumpara sa naiulat na average hours work in a week noong 2024 na nasa 38.9 hours per week. Kung susuriin naman ang mga employed persons ayon sa class of worker, ang wage and salary earners ang nanatiling may pinakamalaking bahagi ng employed na nasa 60.1%. Kasunod nito ang mga self-employed without employees na nasa 31.1% at mga unpaid family workers na nasa 7.0%. Ang employers in own family-operated farm o business ang bumuo ng pinakamaliit na bahagi na nasa 1.7%. Sa mga wage and salary workers, ang mga nasa private establishments ang may pinakamalaking share na nasa 43.2%. Kasunod nito ang mga workers sa gobyerno o government corporation na may 12.7% share at mga workers for private household na may 3.9% share. Ang mga workers in own family-operated farm or business naman ang may pinakamaliit na share na nasa 0.3%. Nitong 2025, ang nakapagtala ng may pinakamalaking bilang ng pagtaas ng may mga trabaho o negosyo ayon sa major occupation group. Kung ikukumpara sa 2024 ay ang mga sumusunod. Service and sales workers na may pagtaas na 31,000, plant and machine operators and assemblers na may pagtaas na 16,000,
at craft and related trades na may pagtaas na 10,000. Samantala, ang may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng mga trabaho o negosyo ayon sa Major Occupation Group kung ikukumpara ang 2025 sa 2024 ay ang mga sumusunod. Skilled agricultural, forestry, and fishery workers na may naitala na pagbaba na 16,000. Elementary occupations na may pagbaba na 13,000 at professionals na may pagbaba ng 9,000. Kung susuriin ang datos ng mga kabataang 15 to 24 years old nitong 2025, 335,000 o 27.7% sa mga ito ay nasa labor force. Ito ay may parehas na datos na naitala kumpara sa bilang ng mga nasa labor force noong 2024. Sa mga kabataang nasa labor force, 292,000 or 87.3% ang may trabaho o negosyo nitong 2025. Ito ay mas mataas sa naitalang bilang ng employed noong 2024 na 290,000. Sa unemployment naman, 42,000 o 12.7% ng mga kabataang 15 to 24 years old ang walang trabaho o negosyo nitong 2025. Ito ay higit na mas mababa kumpara sa naitalang bilang ng unemployed noong 2024 na nasa 45,000. Sa mga kabataang 15 to 24 years old na employed nitong 2025, 55,000 o 18.7% ang underemployed. Ito ay mas mataas kumpara sa bilang na ang underemployed na naitala noong 2024 na nasa 53,000. Ang bilang ng mga kabataang hindi nag-aaral, walang trabaho o hindi nagtitraining ay nasa 180,000 or 14.9% ng kabuuang bilang ng mga kabataang 15 to 24 years old nitong 2025. Ang bilang na ito ay mas mataas kumpara sa naiulat noong 2024 na nasa 159,000 or 13.0%. Dito nagtatapos ang aming pag-uulat sa paunang resulta ng Annual 2024 to 2025 Labor Force Survey. Ang Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office 5 ay malugod na nagpapasalamat sa inyong paglahok sa press briefing na ito. Salamat at magandang umaga muli sa ating lahat. Maraming salamat po, RD, sa pag sa lahat. Handa na po kaming tumanggap ng tanong. Unang tanong po mula kay Miss Angel Mustasa ng DZGB. Apo.
Good morning po, ma'am. Nakita po natin dun sa survey po na bahagyang tumaas po yung labor force po natin dito. Ma'am, may mga indicators po ba na tinitingnan tayo or ano yung mga indicators na umakyat po yung labor force po natin dito sa Bicol Region? Of both the employed and unemployed, no? So, ang original natin na LFPR ay 2.49 million, ngayon ay 2.51 million. Actually, bumaba siya dahil we have ang gusto mo ba yung employed? Sa employment kasi LFPR is bumaba. Now, sa employed is tumaas tayo from, saan bang employed ko? From 94.8% to 95.3%. So, tumaas naman siya, no? Ng 30, ilan ba to? 30,000, no? So, gustong sabihin, ang employment kasi, may seasonality din, no? So, but throughout the year, tumaas siya ng 30,000 dahil of course kung may mga opportunities, no? Opportunities ng trabaho at may seasonality ng doon sa mga naghanap, nakapaghanap, no? So those are the indicators na pwedeng tumaas siya. And sinasabi nga doon sa sector ng services, meron tayo ang may pinakamalaking ambag ay yung service sector. May 58 point something percent na composition yung ating population labor population. So these are yan yung mga factors na pwedeng pag-anuhan natin kung bakit tumaas ng ating labor yung employment rate, no? But tingnan din natin yung may mas mababa tayong underemployment rate, no? So these are indicators actually. Tumataas siya pero mataas pa din ang ating underemployment rate. Kumbaga, marami ang may trabaho pero yung nature ng trabaho pwedeng marami yung naghahanap pa rin ng dagdag, no? So these are ayan, so makikita natin dun sa mga sektor, sabi natin kanina, accommodation and food service activities, may 17,000 tayong nadagdag. Construction, so while may ano tayo dun sa construction sa government, no, nag-freeze, but itong construction ng ating mga buildings, residential buildings, ay tumaas naman. So may record din tayo dyan galing sa ating mga building permits. And then wholesale and retail, repair of motor vehicles and motorcycles, nakita naman natin na ito yung mga nagbibigay ng opportunities. Marami na yung mga empleyado diyan sa mga ng mga motorsiklo. At the same time, yung pagbili, no? Marami yung mga nag-open siguro ng mga establishments para mag-provide ng itong wholesale and retail trade ng ating mga motorsiklo at mga sa repair. And human health and social work activities, may dagdag din tayong 10,000 para doon sa ating employed. So yun po yung may mga karagdagang, ito yung mga sektor na may nadagdag na mga empleyado. And in terms of sa government, sa human health and social work activities, may nadagdag din tayong 9,000, public administration and defense, compulsory social security, meron tayong 7,000 at sa financial and insurance activities, an additional of 1,000 na nagkaroon ng trabaho in 2025. Okay? Sa mga private establishments, yun na yun, yung sinabi ko, no? Yung construction, accommodation, and food service activities, wholesale and retail, arts, entertainment, and recreation, may dagdag din po na 4,000. Okay. So yun po yung ating mga nagkadagdag sa ating employee. Ang susunod po nating tanong,
ay magmumula kay Sir Marlon Atun ng PIA. Okay. All right. Good morning, everyone. My question is addressed to Director Edna Cynthia Verses. Ma'am, what is now the message of DepEd on the result of 2025 labor force survey in relation to Bicol regional development? And number two, what can DepEd recommends to support our government vision about Vision 2040? Paulit nga po yung first question para hindi ko nakuha. Yes, for DepEd, Madam Director, what is the message of DepEd? Message. What is for DepEd? What is the message of this of the result of 2025 labor force survey? We believe na bahagi ito ng development sa ating regional regional development. So ano po ang mensahe nito para sa ating DepEd? Okay. Sige. We have, as mentioned by Director Perdiz, we have indicators. Pakibalik nga po. Okay. We have the labor force participation rate increasing ng bahagya, which indicates that more people in the labor force age are looking for work. And this should be, dapat masabayan ito ng ating mga investments. Naghahanap sila ng trabaho, dapat may makuha silang trabaho. However, in our in our unemployment rate, it shows that we have our employed persons, our employment rate was reduced. Ibig sabihin, mas may naibigay na trabaho para sa ating mga naghahanap ng trabaho. Going into the underemployment rate, sige, sa underemployment tayo. Kasi merong nakakuha ng trabaho, kaya lang, looks like ang ating underemployment rate ay bahagya din tumaas. Ibig sabihin, dun sa mga naibigay na trabaho, hindi pa rin yun sapat para sa mga pangangailangan ng mga employed persons. Therefore, we need investments that will give good paying jobs. Hindi lang kailangan na may trabaho, kailangan good quality jobs. And for the regional development plan, it's not only good paying jobs, but this should be green jobs. The second question po. Thank you for the response, Madam Director. For the second question, we know for the fact that labor force forms part of development in the region. So what now can DepEd recommends to support the government's vision of Vision 2040? Thank you. Okay. We are being guided by the regional development plan. No? Hindi ito dahil meron tayong ganito, may bago tayong mga recommendations. We continue being committed to the implementation of the regional development plan. We need more jobs, we need good paying jobs, good quality jobs, and this should be backed up with investments that are research-based. Kailangan we invest also in research and development and innovation, no? Innovative solutions for greater productivity. Yan po. For short is our. Thank you po, R.D. Berses.
Ang susunod po nating tanong ay from Sir Dennis Alta. Good morning po. For RD Cynthia Perdis. Sorry. Oo nga. Si RD kaya na muna. Sige. For RD. RD, tumaas po yung ating employment rate. Yan. Tumaas yung employment rate natin. Pero sa national level, Mas mababa po yung compare sa ibang region, mababa po ang Bicol. Bakit po? Kulang po ba ang mga opportunities dito sa Bicol? Yun ang sinasabi ni ma'am, baka yung mga investments. So, yun nga, we have to, assess, no? I-review natin kung ano yung mga klaseng industriya ang meron tayo dahil, yun nga, while nag-increase ang ating employment rate, mataas ang underemployment, so most probably, nagkakaroon ng trabaho. Pero yun nga, mga elementary occupation lang, kulang sa number of working hours, and seasonal. Yung mga nakukuhang, magtrabaho ka ng 2 araw, wala ka na naman trabaho. Take note na yung ating employment, no? Ang employment dito na minimin natin, considered kang employed. Basta nagtrabaho ka ng 1 oras, dire-diretso for the past 7 days ng aming pag-survey. So, considered na yun na employed. No? So, may mga trabaho na ganun lang ang requirement. Well, nagyaya ka, nag-tutor ka. So, most probably, while nag-increase dahil yung ating population din, this is also a projected population. So, nag-increase din yan. Yung 15 to 24, most probably, although this is in percentage point, so nakukuha natin yung increase-decrease. But, yun nga, may mga nag-negative din, no? May mga industriya din na nag-negative because probably sinabi natin yung agriculture, negative siya, di ba? So, yun yung nagbigay din ng mas number of people while employed sila, pero most probably the kind of work, di ba? So nature of work na meron sila ay hindi ganun ka-stable. Kumbaga, hindi siya may seasonality, and the number of hours they are working in medyo may kakulangan. Nakita natin 38 lang yung imbis na 40 hours ang parang expected natin for an average worker. Nakita natin na sa Bicol ay nasa 38 hours lamang. So most probably ganun yung natin. Plus yung LFPR kasi ito yung population na both employed and unemployed. No, tumaas yung employment rate, pero may mga kasabay ito na doon din sa unemployed kahit mababa siya, pero in numbers mas mataas siya kesa sa 2024. So yung paghahanap ng trabaho, while may nahanap, most probably may seasonality pa din. Follow up lang po. RD, tumaas po yung ating underemployment rate. Ang underemployment rate natin ay nasa double digit pa rin, 19. Underemployed. Ayan. Sandali lang ha. Sige pa. Ayan, ito. So yung ating hindi yan yung rate. 19 asan ba? Wala dito sa akin binabasa. So madali lang ha, taday ko yan matutuom. Ang underemployment natin ay nasa 19. As far as I can remember is 19.9%, no? So mas mataas kumpara sa naiulat na underemployment rate in 2024, which is 19.6. So tumaas siya actually. And compared, no, sa ating across regions, nandun pa rin tayo sa pangtatlo na may pinakamataas na underemployment rate. RD, with that po, may kukonsider po ba natin yung pagbaba ng purchasing power? Kasi syempre, pag underemployment, may trabaho pero naghahanap, and
yung paggalaw ng mga presyo dito po sa atin? Yung purchasing power naman kasi ay nakadepende sa inflation rate. So walang kinalaman yung kanyang pagiging underemployed, yung kakayanan niya, no? Yung kakayanan niyang bumili, yun siguro ang may effect. But in terms of the purchasing power of the peso, parang wala naman siyang kinalaman dahil ang purchasing power of the peso is dependent doon sa ating inflation rate. Thank you, RD. Ang susunod pong tanong ay kay Sir Norris. Hello, good morning po. I think my question is for DepDep. RD, last time, yung RDC full meeting, narinig ko kasi, although pinalabas nga ako, as in narinig ko talaga, yung usapin po natin about doon nga sa labor force, marami yung umaalis na mga Bicolano dito sa atin. Dahil nga although sa pinakita nga ng ating survey, gumaganda naman yung employment rate natin, pero mataas pa rin naman yung unemployment rate natin. Sa usapin nga, sinasabi ni RD Chair, Governor Rosal, na maraming umaalis pa rin ng mga Bicolano. Ano yung napag-usapan, ano yung magiging solusyon? Kasi sinasabi natin is kulang pa rin tayo sa investment dito para magkaroon ng trabaho yung mga Bicolano. Sinasabi din ni Rosal na ipo-focus, ipaprioridad muna about sa tourism para magkaroon ng trabaho. Pero ano yung pinaka win-win solution po natin dito para mas gumanda pa, umangat pa lalo yung ating madagdagan, mabawas-bawasan yung unemployment rate natin dito sa Bicol. Okay. The region shows potential for growth in emerging industries such as agro-industrial processing and advanced manufacturing, creative industries, digital and platform-based services, green economy activities, and blue economy enterprises. Lumalaki din ang opportunities for expanding e-commerce, financial technology, ecotourism, renewable energy, health and wellness services, logistics expansion, and economic zone development. Kaya lang, the ability of these sectors to generate quality employment hinges on improvements in infrastructure, digital connectivity, skills alignment, and institutional capacity. So itong mga areas na to should be improved pa. Bilis-bilisan natin ang implementation ng ating infrastructure projects. Dapat may pati din ang digital connectivity. The education sector, including VOCTEC, are kasama din yun sa DOLE, no, and TESDA and CHED, are working on the alignment, skills alignment, and most importantly, institutional capacity. Institutional capacity in terms of our institutions, mula sa governance, no? When we say governance, it's not only government. This includes the private sector and the civil society. So, pagsamasamahin natin yung ating mga efforts para, kumbaga, dapat pagtutulungan natin itong mga ito. Mahirap na hindi nagkakaisa. We need also future-proofing the labor market, and it should focus on strengthening labor demand, refining labor supply, and modernizing labor market governance. On the demand side, focus should be on improving market intelligence systems, intensifying R&D. Ibig sabihin, hindi lang yung mga focus sa ating mga investments. Kailangan based on research and development. At marami na tayong mga industries or investments na ganito ang ginagawa. Talagang based on research and development. Strengthening the value chains. Meron ngang supply, pero hindi nakakapunta sa market.
So itong mga bagay-bagay na ito, yung ating mga market information systems, kailangan ma-strengthen din yun. Modernizing MSMEs, accelerating infrastructure development and enhancing ease of doing business. Hindi pinahihirapan ang ating mga investors para mag-invest at to go into business, and investment promotion frameworks. On the supply side, the focus should be on expanding lifelong learning opportunities. Hindi lang ibig sabihin na tapos na ng bachelor's degree, nagtatrabaho na nagnenegosyo na, tapos na. Kailangan nag-aaral pa rin tayo, no? So that we learn better way of doing things. Implementing accelerated and industry-aligned training pathways, strengthening industry, academe, government collaboration, supporting community-based training, and embedding digital, technical, and climate resilience skills into education and training systems. Talking about labor market governance, priority actions include institutionalizing pesos and JPOs with permanent staffing and adequate funding, integrating labor database systems, reducing job search cost, improving school-to-work transition, expanding social protection coverage, and promoting flexible and disaster-resilient work arrangements. Marami tayong pwedeng gawin at dapat gawin. Thank you. By the way, what I am giving you are based on the Regional Development Plan and the Trabajos para sa Bayan workshops that we conducted early on. Thank you. Second question, pero hindi na kay Director Verses. May tatanong pa sana ako, pero sa Dole na muna ako. Ma'am sa Dole. Ito po. Hello po, good morning po, sir. Ma'am, sinasabi natin sa survey is mataas yung unemployment rate. Saan bang may problema pag nag-a-apply ang isang tao? May problema ba sa kanyang tinapusan? Kasi minsan hindi nagko-cross match yung kanyang ina-applyan. Mismatch pala. Good morning po, sir. So actually, this was based on our public employment information system. Actually, we have jobs available. However, madami po kasi yung malaking factor yung mismatch ng skills. Especially, most of our tawag dito, naghahanap ng trabaho, hinahanap nila yung mga entry level like the admin staff, yung mga entry level lang siya. So, malaking factor po talaga dito si growing mismatch between the qualification ng ating job seekers and then the demand ng employers po. Thank you po, Ma'am. Mary Dingy ng Dole. Ang next question po natin ay from Sir Paul Simon ng Radyo Pilipinas. Good morning po. Ang tanong ko naman po ay tungkol sa mababang labor force participation ng Bicol since tayo naman ang lowest nationwide. So, nakakalungkot. Anyways, ang tanong ko, I think makakasagot ito is either PSA or DOLE or ang ating regional tripartite wage. So, ang tanong ko po is, do you think may kinalaman ba ang minimum wage natin sa Bicol region kung bakit mababa ang ating labor force participation? Kasi yung iba, naghahanap ng opportunity sa Manila, kasi alam naman natin sa Metro Manila, mataas ang rate, kahit minimum. So, do you think may effect po ba yun? Or isa sa reason is ang ating mababang minimum wage po? Possible kasi pag kinumpara mo yung minimum wage sa Bicol as compared sa Calabar Zone and sa NCR. Pero tingnan mo, yung dalawang yun, mababa rin ang LFPR, no? But yun nga, yung availability ng jobs na pwedeng puntahan kasi yung skills din available sa mga
nagtatrabaho sa atin. So, possible yon. Although, marami pang factors. Kasi pwede naman talagang hindi nga, di ba sabi natin, yung LFPR kasi composed of employed and unemployed. Ngayon, yung mga unemployed, hindi nga sila naghanap. Possible dahil bad weather condition. May sakit, no? Or awaiting results. Nag-try sila maghanap. So, inaantay nila yung resulta ng kanilang pag-apply. Possible yon. Or talagang, yung isa sabi mo, alam nila na wala silang mahanap na trabaho. Parang kulang ang opportunity. So, that's possible na pwedeng hindi dito naghahanap and sa ibang bahagi ng Pilipinas pumunta. Another question po is kanina naman yung sa agriculture kasi ang laki ng ibinaba ng labor force natin sa agriculture. So, naka-apekto po ba ang mga disaster na dito sa Bicol region, gaya ng bagyo? Opo, from 2025? The last time na nag-report tayo sa ating gross regional domestic product, di ba, mababa talaga yung contribution and dahilan yun sa ating mga typhoons, no? Yung malalaking typhoons na naka-apekto sa atin, definitely may epekto din sa trabaho yun. Dahil kung apektado, yung dati ng pinagtatrabahuhan, pwedeng hindi na sila rehire, or depende nga sa seasonality kung tapos na mag-harvest. O, yung mga ganong aspeto, those are contributors also doon sa ating agriculture. But most probably, yung weather condition. Kasi last year, sabi natin masyadong maulan. Both fisher folks and yung ating mga farmers ay apektado sa kanilang trabaho. Thank you po, RD. Meron din po tayong tanong sa comment section ng ating Facebook Live from Mr. Bobby Labalan. Just like the regional GDP, labor and employment are down. Ano po ba ang mga factors na naging dahilan nito at ano ang mga aksyon po na gagawin ng Bicol Economic Sector? So, I think natanong na kanina ng PIA, no? Although while we have pagtaas ng ating employment rate dahil sabi natin itong mga sektor na ito ay medyo nagkaroon ng mga oportunidad, no? Yung restaurants and mobile food service activities, yung beverage serving activities, no? Short-term accommodation activities and other accommodation. Yan yung mga nagbigay ng malalaking kontribusyon sa employment rate, wholesale and retail trade, and then construction. Sabi ko nga, kahit apektado nung ating 2025 na pag-freeze, pero dahil ito ay buong 2025, meron pa namang sa first and second quarters na nag-increase in terms of construction plus yung ating mga residential building construction. While sa agriculture, meron tayong pag-decrease, no? That's negative 64,000 growing of paddy rice, 'di ba? Yung mga nagbabaha, no? Yung ating mga vegetables, melons, roots and tubers dahil nga sa ating bad weather condition. And then kahit yung growing of coconut, yung mga sa tuba, charcoal making, 'di ba? Bawal na rin kasi magawa ng charcoal out of coco shell. And plant propagation. Ito yung mga contributors naman sa pagbaba ng ating employed, no? Ayan. So, yung kanina, si Ma'am Verses ay sumagot na doon sa mga anong gagawin. Opo, nasagot na po yung sa mga gagawin sa economic sector. Pero another question po from Sir Bobby, kung pauna pa lang daw po or yung preliminary results, meron daw po bang susunod pang mga datos at ano po ang magiging kaibahan nito? So, sabi ko nga, this is the first time that nag-report si PSA ng ganitong estado ng ating labor force because it was only in 2024 nung magdagdag kami ng samples para makapag-generate ng annual report for our provincial level. Kasi originally po, kahit ginagawa namin ito ng quarterly, hanggang regional level lang ang disaggregation. So in all in 2024,
nung ang aming management ay desisyon na gawin dagdagan ang samples para makapag-generate ng annual provincial level disaggregation, no? Kasi pag hindi mo dinagdagan ang sample, di naman siya reliable doon sa ating sa provincial level na kailangan din naman nila sa kanilang pag-monitor at pagpaplano. So, wala tayong batayan ng comparison in 2024. So that's why 2025 na tayo nag-report. And dahil ito ay ginagawa naman regularly, I think dire-diretso naman po. Kaya nga po nag-imbita tayo dito ng ating mga provincial heads at ating mga focal persons para malaman din nila, no, kung may mga dapat isagot, kung may mga sitwasyon na unique sa kanilang probinsya na makapagbigay ng clarifications in terms of the data na ating pinipresenta. So I think this is dire-diretso na po ito. Annually, by next year, we are expecting that all the provincial offices will have its own press con para rin sa kanilang kanya-kanyang probinsya. Thank you po. Another question po from Pia. Good morning po. I am Rachel Lubino from the PAA Bicol region. So this question po is for RD Cynthia Perdiz po. So ma'am, is labor force survey considers the comparison of traditional labor force to hybrid or purely internet-based labor force? Ay ano po ito, regular ever since kinukunduktan natin ito regularly. So hindi siya hybrid dahil ito ay mano-mano. Although we are using now tablets, so copy, computer-aided personal interview, but pinupuntahan pa din po yung ating mga respondents. Sinasabi natin yung ating population dito ay 15 and above. So yun yung ating labor population, and out of that, yung mga bakit yung LFPR natin ay employed and unemployed only, yung mga estudyante, yung mga housewives na hindi naman naghanap ng trabaho at hindi sila available kasi magtrabaho, mga retired na ayaw na magtrabaho, hindi na sila kasali doon, no, sa ating pinagkukuhanan ng labor participation rate, no. So yun yung ating pagkuha ng datos sa ating labor force survey. So hindi pa siya yung purely internet, wala po tayong, although pinag-aaralan natin dahil sabi natin kailangan natin yung big data, that's real time, no? But ang Pilipinas yata ay hindi pa ready para doon sa real-time data gathering through the internet. Okay, ma'am. For the second question po, ma'am, on 15 to 24 years old labor force, how many of them are online workers? Tayong makikitang datos kung, Bernie, do we have online? Online ang tanong ni ma'am. So by industry lang, itong yung ating 15 to 24, that's for our teenage, no? Parang kunu-consider pa nating youth labor force, pero wala yata kami pang kailangan niya ng special tabulation because on our youth, ayan. So by industry lang po siya, by industry source. Ito yung ating mga nasa nagtatrabaho, mostly sa accommodation and food. Meron din tayong sa construction, meron tayong sa wholesale and retail, so yun yung pinakamadali sa kanila. Public administration and defense and other service activities. And then, meron ding service and sales workers, craft and related trades workers, and may konting professionals. About 1,000 of professionals na youth are already working. Yan po yung sa kanilang industriya na meron ang ating youth. And in terms of highest grade completed, meron tayong college undergraduate na 6,000 pero nagtatrabaho. College graduate 2,000 and junior high school undergraduate na 2,000. So all of these are already working.
para sa ating 15 to 24. Thank you so much po, ma'am. Ma'am, follow-up question po for yung pangalawang tanong ko po. Anyone can answer po. Ano po ang educational attainment ng mga naitala sa labor force survey result natin for those who are unemployed youth and underemployed? Sa underemployed, unahin natin, meron tayong college graduate na 15 to 24 na 6,000. May senior high undergraduate na 1,000 and elementary undergraduate 1,000. Now, doon naman sa, yun ay may underemployed ha. Now, in the decrease, may post-secondary na negative 5,000 and elementary graduate. So, ito yung may mga trabaho lang na underemployed. Meron din tayong craft and related trade workers na 2,000. Highest grade completed pala yung tinatanong niya, Bernie. So yun, college graduate, 6,000, senior high school undergraduate, 1,000, and meron tayong elementary undergraduate. So makikita nyo ngayon, kasi hindi naman natin pinipili, although kinukuha natin yan ang indicators na yan, but mostly, sabi ko nga ni, doon sa mga seasonal, like yung mga, minsan may mga housewives din, pero nagtatrabaho dahil yung mga gumagawa ng bags, di ba, yung handicrafts. So, pag nakaano na kasi sila ng 1 hour na dire-diretsong trabaho, although alam naman natin na nagtatrabaho sila kung may ano lang sila oras, dahil inuunan nila yung kanilang housekeeping jobs, no? Pero pag may oras sila, and then available, nagtatrabaho sila, and yun yung mga kinds of work, like mga sa handicrafts, kung may oras lang sila tumutulong sila, basta naka more than an hour na dire-diretsong trabaho, they are considered employed. Yun lang na naman po. Thank you po, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Meron pa po ba tayong mga tanong? Another question po from the iba pang representative po ng PIA. Hello po, good morning po. I am John Albasabi from PIA, Philippine Information Agency Region 5. This one is for ma'am versus ng RD of DepDep. Labor is one of the factors in development. That is, if a worker is well paid, then production would be better. However, if salary or wage is low, then production would also be low. Now, on the point of view of DepDep, are workers in the region well compensated po ba? I cannot say. I do not have evidence. Okay. Wala akong data. At sige po. Hindi Thank pwedeng you. ano dito, ang sagot ko. Hindi pwedeng opinion. Thank you so much po. Thank you. Thank you po, ma'am. Meron pa po bang tanong? Ma'am Angel? Ma'am, dito sa Bicol Region, ang employment rate ay naitala sa pinakamataas sa Masbate. Ma'am, ano po ba sa tingin ninyo ang meron sa Masbate, considering na island po sila, and sa kanila ang may pinakamataas na trabaho, considering na mas madami ang island na provinces po, provinces po dito na nasa mainland po, ma'am? Si Ms. Masbate, tanungin natin kung bakit mataas ang kanilang employment rate. Pinakamataas in the region. Okay, by definition kasi ng labors, at least 1 hour. So sa Masbate, ganun yung madami doon ang may mga ganun na cases. Also, ano pa ba? Andito yung focal person din namin. Basically, yan po yung pinaka-reason talaga. Marami ang may trabaho doon, pero yun nga, pasok siya doon sa at least 1 hour a week. For example, yung mga fishermen natin, yung mga agri natin. Meron. So, yun sa Masbate. Although meron din naman kaming mga regular na employees doon, pero that's Masbate. Thank you so much, Ma'am Ana. Meron So- pa po bang karagdagang tanong? Ma'am, May kasama dito yung pinag-survey po natin yung mga beneficiaries ng TUPAD, since ang requirement is 1 hour lang po na trabaho. Underemployment by province.
Sino po ba ang maaring sumagot? Ano daw? Kung kasama daw po yung mga sa tupad. Of course, basta na sample natin ay kasama sila. And ito naman po, sampling kasi, no? So once wala tayong pinipili na tupad, professionals, so this is random sampling, no? And yon, may weights, no? So but ang assumption dyan, nako-cover natin lahat dahil nga random siya. Wala tayong pinipili na ito mayaman, kukunin natin, ito walang-wala, kukunin din natin, no? So random, kung ano po yung nasa listahan namin, yun yung aming pinupuntahan, no? So at binabalidate, no? So while this is preliminary, maraming klaseng validation po ang ginagawa natin. At yung katanungan kasi, ang tanong diyan kasi sa underemployed is, may trabaho ka, pero nais mo pa bang dagdagan ng oras ng iyong trabaho? At naghanap ka ba? Diba? Yun yung tanong sa aming survey. So, visibly, kung kahit nakapatrabaho na siya ng 40 hours in a week, pero sabi niya kulang pa din gusto ko pa din dagdagan, we call it the visibly underemployed. While yung kulang talaga, no, then talagang gusto nila maghanap. And eto yung underemployment by province, no? Ayan. So, pag tiningnan natin, ang may pinakamataas ay Sorsogon, na meron ding pinakamataas na LFPR, no? Pero may pinakamataas na underemployment rate at 31.5. So mostly naman kasi nasa fishing, agriculture din naman ang sektor na kinabibilangan din ng mostly ng ating mga nagtatrabaho. While si Masbate, sunod lang siya sa Albay. Ang Albay ay may pinakamababang underemployment rate, but this is followed by Masbate, which is only 13.6%. No? So mataas ang Catanduanes and Camarines Sur, which is 28.2. Yan yung may mga matataas na underemployment rate. Okay, thank you po. Meron pa po bang magtatanong? Okay, may karagdagang tanong po si Sir Marlon Ato ng PIA. Walang po, yung bang tinatawag natin na underemployed individuals, that would mean ba na they are less paid and with a high number of, more number of hours worked? So, ang ano po kasi, sabi nga natin, visibly underemployed ka, kung nagtrabaho ka na ng 40 hours, and yet gusto mo pa ring dagdagan. So, maraming factors yun. Sabi nga ni ma'am, bawal naman yung opinion. No? But, bakit ka naghahanap? Baka nabobore. Meron kasing, mataas naman yung, si anak ni Leia, mataas yung trabaho, mataas ang sahod, pero gusto niya talaga yung kanyang arts. Kaya gusto niya madagdagan yung trabaho, yung oras ng kanyang trabaho. So, parang hindi mo naman masabing kulang yung sahod niya, no? But, mostly, pag tinanong mo, kasi kulang nga yung kanilang earnings, kaya kailangan nilang dagdagan yung oras ng kanilang trabaho, if ever may pagkakataon. Thank you for that explanation. Kasi yung underemployment, negative yung kanyang Yes. condition. But if there is an underemployment, there should be an overemployment. So how is that possible? More than for that's overemployment. Parang sa well-being niya naman, 'di ba? Pag 16 hours na nagtrabaho ang tao, more than 16 hours, hindi na rin yun good sa kanyang health. So, but there are people working more than 16 hours. So, yun naman ang mayroon ding mga sitwasyon na gano'n. Hindi lang kasama dun sa result. Wala. Thank you. Wala po. Kasi yun ang minimeasure natin yung more of the underemployment. Ma'am, pwede mag-add?
Of course. O kasi Miss Sorsogon Gemma kasi of involved. Sorsogon. Yung underemployment natin kasi mataas. Usually kasi, yung iba natin na mga household base lang, like for example, gusto lang magkaroon ng kita yung yung housewife. Minsan nag-ano siya doon sa handicraft. Yun ang maraming sa Sorsogon. Yung mga household base lang na work, but and yet they are earning income. Kaya nga oo. To that, minsan naki-question kami kasi pag minimum ngaya daily wage, Opo. minsan napatak lang 10 pesos. Kasi yung isang bag, matatapos niya in 3 days. Oo. Tapos bigyan siya ng 30 pesos for a bag. So Okay. kung 3 days niya, divide mo yung 13 by 3, 10 pesos lang ang earnings niya per day. O di ba, maniniwala ka ba na nag-earn siya ng 10? But nangyayari yon dahil nga kung may available lang siyang time, in addition to the pagiging housewife niya, nagtrabaho siya, no? But that trabaho entailed more than an hour. Kaya may ganon. So there were times na question, no? There were also questions na may nagtatrabaho bang 10 pesos ang araw? Yes. Dahil nga, yun yung nature ng trabaho niya. Oo. Saka yung underemployment natin, lalo na yung visibly, is only less than 40 hours. Kaya siya nasabi siyang visibly underemployed. Kaya nandun dun sa mga konting oras lang. By the way, yung natin is only for 5-7 days last yung reference. Oo. Kaya kung hindi yung nag-40, nandun ka sa underemployed. And then I think yung overemployed can be siguro correct kasi wala naman tayong overemployment, but underemployment because ang ang concept is you look for an additional job or you look for a job that with additional yung mas marami pa ang oras. So siguro nag-ano na yun doon sila, nag-ano na yun doon kasi usually naman pag gusto mo ng another oras doon sa trabaho mo because you want another additional income. Parang nag-ano na yan, na gusto mo. But, pero yung talaga, yung sa underemployment natin, na kulang ang oras sa 40 hours because of the, yung mga yung mga household base, labandera ka, it takes only 3 hours. So, rini-report namin yan, basta may economic activity po yan. And then doon sa, naman, I don't know kung ang tupad is pwede siya doon sa sa volunteer kung kasi hindi natin siya ina-account if yung niya yung minimum wage na nakukuha niya is hindi siya pumasok doon sa at least 3/4 of the basic wage. Pag hindi siya pumasok doon, parang hindi natin ina-account. Pupunta siya sa volunteer work. So yun. Pag ang per daily niya doon, hindi siya papasok sa sa 3/4 of the basic wage. So example, 280 ang natin ngayon. Pag hindi siya pumasok baga doon, kasi yung may yung mga volunteer work, if nag volunteer siya pag hindi siya umabot doon sa employed ba yun or seasonal. Pupunta siya sa seasonal. Opo. So basta Kung 1 week during the past week nagkaroon siya ng ng tupad engagement Oo. doon. Basta nakakuha siya kasi meron nga tayong unpaid family work. So, yung mga nagtatrabaho din sa farm na hindi naman binabayaran, employed pa din siya. So, these are class of workers na kinukonsider natin. So, may makikita kayo dyan na, di ba sabi natin yung may pinakamalaking kontribusyon ay galing sa private establishments, no? So, work in private stabs and then seconded by government, no? So,
Yun yung kahit nagtrabaho siya na hindi bayad, unpaid family work, we still consider it as employment. So long as na ano niya yung one hour na trabaho doon sa kanyang industriya or economic activity. Okay. Thank you, ma'am. Meron pa po bang mga tanong? Yes May po, may suggestion. additional insight po si RD Verses. Sige. Okay po. Information lang po doon sa tupad. Actually, si salary niya po is based on the minimum wage ng region. So, nagre-range po siya ng 10 to 30 days. So, depende po siya. So, probably, pwede po siyang pumasok doon sa atin. Kasama po siya. Thank you, ma'am. Meron sasabihin pong lang. i-share na additional insight si RD Verses. Sagot lang kanina sa, dagdag lang na kasagutan. Can we request our RTWPB representative kung ano yung ginagawa nila in assisting MSMEs to improve their productivity? Thank you. Thank you, RD Cha. Good morning, everyone. So we at RTWPB, we are offering free productivity trainings po para sa ating mga MSMEs. So lahat ng trainings namin ay covered po niyan yung ating mga micro, small, and medium enterprises to assist them para nang sa ganon ay yung mga workers din po natin, yung mga employees and employers natin, both po ay mag-benefit din po sa ating mga establishments. So pagdating po sa amin, every province, so present po kami dyan. Every year, meron kaming ino-offer at least one training per province ng ating Bicol region. Lalong-lalo na kasi meron tayong mga MSMEs na hindi naman makakapag-afford na invest dun sa mga productivity training. So kami sa office namin, aside from determination of the minimum wage, one of our mandates also is to offer free productivity training to everyone. Thank you po. Thank you po, ma'am. May karagdagang tanong po si Sir Paul Simon. My question po is to ma'am, regional tripartite wages. So, nakita natin meron tayong mga assistance or let's say, tinutulungan natin ang mga MSMEs. So, how about yung mga naman natin, mga workers natin dito sa Bicol region? Anong plano natin para mas mapaangat pa itong ating labor force participation? Kasi lowest tayo nationwide. And alam naman natin, di naman sa ito yung sinasabi ng karamihan, mababa minimum wage natin sa Bicol region. So, in the next years, anong plano natin para ma-empower yung mga workers natin sa Bicol region in terms of their wages, or let's say, mapataas pa natin yung minimum wage? Pagdating po kasi sa determination of minimum wage, we have several factors to consider. So, kasama po dyan yung cost of living natin dito, the capacity also of the employers to pay, and then yung needs din ng workers. And of course, tinitingnan din natin yung mga prevailing wage levels natin. And kaya nga po kami nagkakonduct ng mga consultations, public hearings, with the stakeholders, including po dyan, hindi lang yung management, but also the labor workforce. So, yan ang assistance na binibigay ng RTWPB in determining the minimum wage. And kasama din po natin dito yung government. So, we have board members, so 2 representatives for the management, 2 representatives for the labor, and then the DOLE, the DepDev, and DTI. So, equally represented bawat sector para matulungan natin, hindi lang po yung mga employers natin, but also the employees. Salamat po, Ma'am Karen. May mga tanong pa po ba? Sa atin pong Facebook Live, meron pong additional question si Sir Bobby. Ang 15-year-old workers, not a violation po ba ito ng child labor?
Ma'am Mary, meron po ba kayong pwedeng i-share po? Okay po, sige. Balikan po natin yung tanong. Meron pa po bang ibang tanong? I think mako-consider siya as child labor kapag below 15 years old. So, if 15 years old na po siya, so hindi na po siya considered as child labor. Okay, thank you, ma'am. Dito po sa mga on-site, meron pa po ba tayong mga katanungan? Okay, nasagot na po. Kung wala na po tayong mga katanungan, dito na po natin tatapusin ang ating question and answer segment. Maraming salamat po sa ating mga resource persons. Meron po ba kayong announcement? Yes po. Sa case naman kasi ng TESA, what we are focusing right now is yung area-based demand-driven TVET, wherein yung training namin focuses on what the locality really needs. That is to respond to the needs of the industry para at least may employment, kumbaga may possible employment. And at the same time right now, we are also intensifying our partnership with the industry. Meron po kaming enterprise-based education and training. We're EBET, wherein last year siya nag-start ng implementation, wherein mismo mga industries ang nagkakandak ng training. So ibig sabihin, hindi na sa school nag-aaral yung mga individuals na gusto magkaroon ng skills. They are now having their training within the industry, halimbawa beauty and wellness, sa isa talagang salon. Sa utilities, yung sa man-lift operator, transmission lineman, this is being conducted talaga sa electric cooperatives. Then construction, mga construction companies. So what is good with this is at least yung employment may assurance kahit papano. Kasi, kumbaga, they are being trained with what is required by the industry. Yung training sa loob mismo, hands-on training sa loob ng industry. So, kung ano yung skills requirement ng isang kumpanya, ng isang industry, yun na po yung tinuturo. So, yun yung ganda ngayon. Yan yung bagong programa ng TESDA. Wherein, scholarship din siya. So, yung industry, nagkakaroon talaga sila ng interest to register their programs kasi we are providing training cost para sa training. They are just providing yung mismong actual training. So yun po, hopefully this will help dun sa ating aim. Kasi yung training to trabaho, yun yung tinitingnan, yun yung namin ngayon, focus, na after the training, that would really lead to employment. Yun po. Thank you so much po, Ma'am Ria. Siguro po kung may tanong, pwede pa po, okay, sige po. Ang huling tanong po from Sir Norris. Ma'am Rhea Gomez, Ma'am, so far ma'am, sa data ng TESDA, ano yung pinakamarami or in demand ngayon sa Bicol pagdating, kasi alam naman natin nakatulong naman yung TESDA pagdating sa employment rate na pataas din natin. Ano yung pinaka-in demand ma'am sa Bicol region ngayon ma'am sa TESDA? When we nagkaroon po kami ng survey on skills priorities per province and ginawa namin yun ng consolidated for the regional. So sa ngayon po, as of April 21, 2026, yung priority sectors na nakita namin na nangangailangan ng mga workers are in agriculture and forestry and fishery, tourism, top 10 po ito, construction, information and communication, manufacturing, social community development and other services, electrical and electronics, human health and healthcare, automotive and land transport, and logistics. So those are the 10 priority sectors in Bicol region na malaki pa yung supply gap. This is based on our survey with the industries na ito pa yung kulang na hindi pa nare-respond yung requirement for skills. Kumbaga, ito yung skills requirements nila, tao na kailangan nila, and yet kulang pa yung graduates mula sa TESDA. May nagkakaroon kasi ng mga changes na po. Kumbaga, mostly naman kasi is, yung requirement is on upskilling.
may mga pagbabago specifically to adapt to the fast-changing technology. So yun yung nakikita ng ibang mga industriya na may kulang pa, kailangan pang dagdagan, lalong-lalo na sa mga ICT-related po. Diyan ma'am sa top 10, ilang beneficiaries na po yung nakapasok sa buong Bicol, ma'am? For last year, wala po akong specific na data, but for last year, yung nagkaroon tayo ng 19,407 na graduates sa iba't ibang qualifications yung tawag namin. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakikiisa sa press conference para sa paunang resulta ng Labor and Employment Statistics ng Bicol Region mula sa Labor Force Survey para sa taong 2024 and 2025. Umaasa kami sa patuloy niyong suporta sa mga gawain ng Philippine Statistics Authority. Muli, maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Po ang aming National Demographic and Health Survey, Regional Dissemination Forum. Where, Bernie? Wala pa? Wala pang venue? Anong oras?